Hi everyone! Welcome sa ating stats tutorial. Today we're going to talk about the Shapiro-Wilk test, isa sa pinaka-importanting test kapag gusto nating malaman kung normal ba ang distribution ng data. Super useful to, especially sa psychology research kasi madalas sa small sample sizes ang ginagamit. So, let's get started. So, by the end of this tutorial, dapat kaya mo nang i-explain kung ano ang Shapiro-Wilk test, paano nito tinitingnan ang normality, at paano mag-interpret ng W statistic at p-value. Malalaman mo rin kung bakit mahalaga ang normality testing sa psych research and what to do kapag hindi normal ang data mo. Bago tayo mag-run ng marami sa mga common statistical result tulad ng t-test, ANOVA at Pearson correlation, kailangan muna nating tignan kung normal ba ang data. Kapag normal kasi ang distribution, ibig sabihin bell-shaped yung graph, balance ang spread at predictable ang behavior ng data. Normality ensures na valid ang results ng statistical test mo, kaya dapat lagi tayo nag-normality check. What does a normal distribution look like? Una, symmetrical siya. Pangalawa, the mean, median, and mode are equal. Most values fall near the center, while fewer values are found sa magkabilang dulo or tails. Kapag ganito ang data mo, maraming statistical test ang pwede mong gamitin without any problem. Ano nga ba ang Shapiro-Wilk test? Ito ay isang statistical test na ginawa para i-check kung normally distributed ba ang data mo. It works best for small to medium sample sizes, kaya perfect ito sa psych experiments at thesis setups. Pag nag-run ka ng Shapiro-Wilk, bibigyan ka niya ng dalawang importanteng outputs, the W statistic at yung p-value, which we'll interpret later. I-simplify natin yung process, ganito ang ginagawa niya. Una, ina-arrange niya ang data mo from smallest to largest. Second, kino-compare niya ito sa isang perfect normal distribution. Tinitignan niya kung kalayo or kalapit yung data mo sa ideal bell curve. Mula dito, mag-generate siya ng W value at P value. More normal, it means closer sa bell curve, and less normal, it means mas malaki ang deviation. So, yung W statistic ay laging between 0 and 1. Kapag malapit sa 1, ibig sabihin mas normal ang data. Kapag malayo sa 1, mas hindi normal. Pero take note ha, ang final decision natin ay hindi naka-base sa W value. It always based on the P value. Okay, ito yung part na kailangan natin tandaan. The decision rule is simple. Kapag P value is greater than 0.05, we fail to reject the null hypothesis. Ibig sabihin, normal ang data. Kapag p-value is less than 0.05, we reject the null hypothesis. Ibig sabihin, hindi normal ang data. The null hypothesis is Shapiro-Wilk test. The data is normally distributed. So kung maliit ang p-value, hindi pasado sa normality. Tingnan natin itong example. Kung ang W ay 0.972 at ang p-value ay 210, dahil mas mataas ang p-value kaysa 0.5, ibig sabihin hindi significant ang result. Kaya tatanggapin natin na normal ang distribution ng data. Pwede kang gumamit ng parametric test like t-test or ANOVA. Kung ang W ay 0.8835 at ang p-value ay 0.3, dahil mas mababa ang p-value sa 0.5, significant ang result. Ibig sabihin, hindi normal ang data. Kaya dapat gumamit ng non-parametric test. Kapag hindi naman normal ang data, meron tayong mga non-parametric tests na hindi nangangailangan ng normality. For example, instead of t-test, you can use Mann-Whitney-U. Instead of paired t-test, you can use Wilkinson-signed rank. Instead of ANOVA, you can use Kruskal-Wallis. And instead of Pearson R, you can use Spearman's rho. So, may mga options ka pa rin regardless of the distribution.
So, sa psychology, sobrang crucial ng normality testing. Psych studies often use small samples and small samples are sensitive sa deviations from normality. Kung hindi normal ang data mo pero gumamit ka ng parametric test, pwede kang makakuha ng wrong conclusions. Pwede mong isipin, effective ang isang therapy kahit hindi naman talaga. So checking normality protects the validity and reliability of our research findings. To summarize, the Shapiro-Wilk test tells us whether our data follow a normal distribution. W value measures how close the data is to normal. Pero lagi natin tatandaan ang p-value para sa final decision. Remember, p-value greater than 0.5 is normal, p-value less than 0.5 is not normal. And based on that, pipilit tayo ng parametric or non-parametric test.